Ang misang ito ay inaalay ng mga sumusunod: Joey and Maan Cambalia, Viola family, para sa pasasalamat ng Garcia family, Rosie Blasa and family, para sa mabilisang paggaling ina Irene Martinez, Emmanuel Navarro Jr., Purificacion Bautista, Irene Garcia, at Marcela Adams. Para sa mga kaluluwa ina Emmanuel, Leticia Benedicto, and CJ Navarro, Captain Abelardo and Dr. Ofelia Garcia, Nora Del Rosario, Angela Barrero, Wally Plaza, Lamberto and Betty Sagcal, at Manuel Aranillo. Magandang gabi po mga kapatid. Natitipon tayo sa kapilya ng San Pedro at San Pablo. Ngayon po ay ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno ng ating banal na Eucharistia ay si Reverend Father Rolando Dato ng Order of Friars Minor Capuchin. Magsitayo po ang lahat. Amen. Ang kapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong naman. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. At po kapakumbabaan, humingi po tayo sa ating mga maawaing Diyos ng awa at lakas. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
dumating at tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Ang Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nangaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ipagkaloob mo maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ng magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa huno na susubok. Ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod
ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag pinangan. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang puno ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Si Jacob sanggalang, matatag na batong walang bahid dugis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghara, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin
ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mo, alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan nasa iyong mata? Mapagpaigbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayo'y maaiaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapayapang gabi po sa inyong lahat. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko po'y may susundo sa akin, kaya 5:30 ay gumayak na po ako at naghintay ng sundo. Nung walang sundo, alas 6 na, nagsisimula na ang misa sa amin. Tumawag ako kay Shera, noon niya lang ko lang nalaman, wala pa nagsundo. So, sabi niya, magbubuk daw siya, pero wala daw tumatanggap. Lumabas ako, nakakita ako ng tricycle. So, nakaabot ako dito sa pamamagitan ng tricycle. So, actually, ang pinakaayaw ko sa buhay ko, yung malilate ako. Kahit po, bata pa ako hanggang sa, pero hinahamon yata yung aking pasensya sa mga ganitong pagkakataon na hindi lang 5 minuto ang late. Kahit nung nagtuturo ako, nung teacher po ako dati, ayaw ko nang nalilate ako, ayaw ko nang nalilate ang estudyante ko. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon sa buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin harapin na hindi nasisira ang ating gampanin, ang ating tungkulin ayon sa panawagan sa atin. Napakaganda po ng ating mga pagbasa, sapagkat pangunahing ipinapakita ng ating mga pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, na simulan ang pagbabago sa ating mga sarili sa mga bagay na ayaw natin. Sabi nga sa unang bahagi, hindi natin maibibigay kung ano yung wala tayo. Kailangan baguhin natin ang ating sarili at kailangan natin matuto muna para maituro natin kung ano yung gustong matutunan ng mga tao. Kailangan bago tayo maging taga-akal, mahalaga na tayo'y nagpaakal din. Marunong tayong magpaakal. Kung tayo nangangaral ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, mahalaga na tayo'y nakipagkita muna sa ating Diyos para ang pangaral na ating dadalhin ay hindi sarili natin kung hindi galing sa Diyos. Kaya nga sa mga pagkakataon, actually, bago ako umarap sa mga misa, sa mga tao, tinatanong ko muna ang Diyos, ano po yung gusto ninyong sabihin ko sa mga tao? Kasi delikado sa aming katatayuan, mga tumugon sa ganitong panawagan, na hindi kami makikipagtagpo sa Diyos bago kami haharap sa bayan ng Diyos. Ang mangyayari, dadalhin lamang natin kung ano ang gusto namin. O kaya ibibigay namin sa tao kung ano ang gusto nilang marinig para lamang matuwa sila sa amin. Subalit hindi po ganoon ang panawagan sa atin lahat bilang mga binyagan. Palagi ang tinatawagan tayo pangunahin, makipagtagpo sa Diyos, matuto sa Kanya, nang sa gayoy makapagturo tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Ganun din, madala natin ang mensahe niya at hindi ang ating mga sarili mensahe. Sabi sa huling bahagi o sa gitnang bahagi ng ating ebanghelyo, tanggalin mo muna yung dumi sa iyong mata bago mo tanggalin yung dumi ng iyong kapwa. Dito tayo minsan madalas na nadadapa, madalas na nahuhuli ng kasalanan, nasisilo. Mahilig tayo pamuna
Mahilig tayong makita ang pagkakamali ng iba, pero hindi ang ating mga sarili. Mananatiling sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, ang anumang bansa, kapag ang kanyang mamamayan ay palagi ang naghahangad na magbago ang iba, pero hindi ang sarili niya. Mga minamahal na kapatid, ito'y magandang paalala sapagkat tayong mga tao kung minsan, para mas masaya tayo na makapanguna, mas masaya tayo na makapamigtas. Para mas madali para sa atin ang makita ang negatibong taglay ng ating kapwa. Subalit, humingi sana tayo ng tulong sa Panginoon nang sa ganon mauna nating tingnan yung ating sariling kahinaan. At kapag nakita natin ang ating sariling kahinaan, tsaka lamang tayo magiging kapakipakinabang doon sa kapwa nais natin itama. Doon sa kapwa nais natin dalhin sa tamang landas. Sa huling bahagi, kung ano ang buka ng bibig, siyang laman ng dibdib. Sabi nga sa Latin, kapag palaging sinasabi ito, ex abundantia orbis us loquetur, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kapag may nagtanong sa iyo, saan po dito yung bahay ni Ginoong ganyan? Pag sinabi mo, mga ilang hakbang mula sa simbahan. O alam mo kaagad, ang laman ng isip ng tao na pagtanungan mo ay ang simbahan, malapit ito sa Diyos. Kung sabi niya, mga ilang hakbang malapit dyan sa diskuhan. Mga ilang hakbang malapit dyan sa bar. Mga ilang hakbang malapit dyan sa sakungan. So, kumbaga, kung ano yung laman ng isip natin, yun yung lumalabas sa bibig natin. No? Natitest kung ano yung laman ng ating puso. Ganon din kapag mahilig tayong magmura, ay ibig sabihin, puro mura ang laman ng ating puso. Baka marami tayong galit na dala-dala na kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. So mga minamahal na kapatid, hindi lamang po tayo pinaalalahanan ng ating mga pagbasa. Subalit inaanyayahan tayo na tumawag sa Kanya. Sapagkat tunay naman na tayo'y mahina kapag wala ang Diyos. Hindi po tayo buo kapag wala ang Diyos. So sa lahat ng pagkakataong nais natin sumunod sa Kanya, sana'y humingi tayo ng lakas sa pamamagitan ng palagi ang pakikipagtagpo sa Kanya sa katahimikan. Nang sa ganon, gaano man tayo kahina, gaano man kakulang ang ating kakayanan, pupunuan ng Diyos at bibigyan niya tayo ng lakas na kailangan natin. Sa gayon, makapagsisimula tayo ng pagbabago sa ating sarili. At hindi natin maigigib kung ano yung mabuting nasa atin dahil lamang sa masamang nakikita natin sa iba. So, mga minamahal na kapatid, patuloy naman kayong samahan ng ating Diyos at patuloy na magsumikap, makasunod sa Kanyang utos, sapagkat sabi ng ikalawang pagbasa, walang masasayang kapag ang Diyos yung ating pinananito. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng matuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang palilito at huhuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang naming mapagmamahal, kami po ay lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus.
sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaan loob po kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang mga lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse, at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, magkaloob ang po kami ng puso mapagpatawad upang matindaan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo po kami at pagbigyan, upang iyong kaloob, upang kami makapaghain, ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob, kami iyong ipinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ang naming banal, dapat kang purihin ang tanang tinapay, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabananan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay, upang sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, pinawakan niya at tinapay, pinasalamatan kanila. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabihan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mag-expose ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakapaglaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pangalan, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Pedro at San Pablo, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong mundo. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng inulikod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Elias, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming pumanaw at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaninginang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin at Diyos bilang magkakapatid sa iisang Ama sa langit, ipahayag natin ng lakas loob.
masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, pati kayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangal at magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang Panginoong walang sawang nagkakatawang tinapay upang samahan tayo sa ating paglalakbay, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kapalad ang mga inaanyayahan sa kanilang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. May mga announcement po. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa at maraming salamat din po sa paghihintay sa kabila ng mahabang oras o minuto. Oras na yun na pagkaantala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Yumuko kayo sa kantalang ginagawa ng pagkumasmas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng kapahamakan at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng ating Diyos, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagay nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong mga kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. At lubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at mabuti, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na po natin ang banal na misa, humanyo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaang nagmumula sa Diyos. Salamat sa Diyos.